Alam mo ba kung ano ang gusto ko sa lugar na to, Ethan? Ano yun, Hope? Pag nandito ako, naaalala ko nung nasa lupain ako ng bus. Tinanong ako ni Jehovah, nasaan ka nang itatagpo ang lupa? At sino ang nagharang ng mga pinto sa dagat? Talagang hindi malilimutan ang araw na yun, kahit na napakatagal na doon. Oo, parang kasing dami na ng mga butil ng buhangin ito ang mga taon ng buhay natin ngayon. Talagang mabilis lumipas ang panahon kapag busy-busy ka. Napakarami mo nang nagawa mula nang buhayin kang muli. At kahit noon, sa lumang sanlibutan, marami ang napatibay sa karanasan mo. Sa tulong ni Jehovah, Ethan, kinailangan nating lahat na manatiling tapat. Pero alam mo ng storya ko. Ikwento mo naman ang sayo, paano kayo nakapagbata at nanatiling tapat ng pamilya mo? Pareho na sa iyo, Hope. Yung mismong halimbawa mo ang nakatulong sa akin. Tandang-tanda ko pa. Bumalik kami noon sa Kingdom Hall galing sa maghapong paglabas. 2 linggo pa lang ang nakakaraan nang matapos kami ng misis kong si Ami sa training para sa gawain ng paglalakbay. Anyway, pagbalik namin sa Kingdom Hall, nakita namin ang kaibigan namin sa bed. So, magiging circuit overseer ka na. Ano man ang loobin ni Jehovah, Bill? Siguro ipapadala nila kayo doon sa mga sirkitong napakalayo ng mga kongregasyon. Handa naman kami, basta para kay Jehovah at sa mga kapatid. Siyempre. O sige, una na ako. Kita tayo sa Martes. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Oo naman. Parang ang tagal na nga natin hindi nag-uusap. Sobrang busy kasi. So, kumusta ang study niyo ni Cathy? Okay naman. Sumusulong siya. Ethan, paano ko ba ito sasabihin? Paano kung hindi tayo matuloy sa circuit work? Alam kong malaki ang expectations ng mga kapatid sa'yo. Pero, paano kung, magbago ang sitwasyon natin? Kunwari sa pamilya at... Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos ang lahat. Malakas pa ang tatay mo. Kaya huwag kang matakot. Alam ko, hindi naman si tatay ang inaalala ko. Di ba mahalaga na naglilingkod tayo kay Jehovah? Hindi natin habol ang pribilehyo. Kung sa tingin ng mga kapatid, marami pa akong dapat matutuhan, o kung mabigyan tayo ng ibang assignment, hihingin natin ang tulong ni Jehovah. Okay? Ethan, buntis yata ako. Dahil sa mga salitang yun, medyo nagbago ang tungungin namin. Nang mag-3 taon ng anak naming babae, nasundan naman ito ng lalaki. Isang araw, nung mga 9 at 12 ang mga bata, galing kami sa paglabas sa larangan. Wala akong pasok noon. Hulong namin kinagabihan. Lena, anak, salamat sa pag-partner sa akin sa bahagi ko. Opo, Mami. Sayang, nagkasakit si Sister Lizon. Excited pa naman siya sa bahagi ng dalawa. Paano po bang gagawin natin, Mami? Galing sa aklat na reasoning ang bahagi natin sa paksang pagdurusa. Ang tema, hindi dapat ituring ang pagdurusa bilang patotoo ng di pagsang-ayon ng Diyos. Kunwari magkapit-bahay tayo.
Sige po. Gagayain ko ang kapitbahay natin, si Aling Ella Paz. Huwag ganyan, anak. Mabait si Aling Ella. Medyo bumait na nga po siya mula nung ayusin ni Daddy ang kotse niya. Ang bait talaga ng daddy mo. Matulungin pa. Okay, start na tayo. Magandang gamitin natin ang halimbawa ni Hope. Sabi ng reasoning, nang mawala ang mga ari-arian ni Hope at siya'y pinadapuan ng isang karimari-mari na sakit, hindi nangyari ito dahil sa di pagsang-ayon ng Diyos. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na si Satanas ang may pananagutan. Ngunit iginiit ng mga dumalaw kay Hope na ang kanyang pagdurusa ay patotoo na mayroon siyang ginawang masama. Si Bob Monton ito. Monton. T-O-N. Tama. Sa 4th Street na ako nakatira. Sa bahay ng anak ko. Hindi na. Nalipat na ako. Tama. Oo. Ilang beses ko na siya nakausap. Pakasabi na lang pupunta ako bukas. Mga alas 3 ng hapon. Okay. Thank you. Anong ginagawa niyo? Nagpa-practice lang kami ng bahagi, Tay. Si Lena po ang partner ko. Kasi po nagkasakit si Sister Dizon. Kaya kunwari ako po si Aling Ella. Sino po ang kausap niyo, Lolo? Tinawagan ko yung Bible study ko para sa mga Chris. Kamusta ang paglabas? Okay po. Nasimulan ni Ami ang study ng RV niya na ilang buwan na niyang binabalikan. Nakakatuwa, Tay. Nang mabasa niya ang awit 83:18 sa Biblia niya, parang nabuksan ang mga mata niya. Naku, hindi ko napansin ang oras. Dapat magluto na ako. Tay, nakadaan po ba kayo sa tindahan? Papunta na ako. Tamang-tama. Magpapabili po sana ako ng ilang sahog para sa soup. No problem. Kaya lang, gahon na sa oras. Kailangan po kasi maaga si Ethan sa Kingdom Hall. Mami, samahan ko na lang po si Lolo. Ako na ang bibili na kailangan natin para sa soup. Thank you, anak. Sabihan ko na lang si Joey na tulungan ka sa gulay. O bunso, anong ginagawa mo? Nagdodrawing po. Patingin nga. Di pa tapos, Daddy. Pero, sige na nga. Kita nyo? Wow! Ang laking hippopotamus nito! Oo. Kaya lang, ang laki ng ngipin niya. Alam mo ba kung bakit malakas ang hippopotamus at matibay ang ngipin niya? Kasi kumakain siya ng halaman. Isa yon. Oo nga pala, pakitulungan mo naman si Mami na ihanda ang gulay para sa salad. May i-research lang ako para sa pulong ngayong gabi. Ano pong i-research niyo? Tulungan mo muna si Mami. Mamaya ko na lang sasabihin sa'yo. Okay, Dad. Gusto kong lumakas gaya ng hippopotamus. Ba't ang tagal naman nila? Dapat kabalik na sila. Kunti lang naman na bibili nila. Tinawagan mo ba? Oo, pero kailan na rin. So hindi rin tumawag sa'yo si tatay? Hindi. Pero alam ni tatay na dapat mas maaga tayo ngayon sa Kingdom Hall. Imposible namang hindi tumawag yun. 5:45 na. Tawagan natin ulit. This is Bob Monton. Please leave a message. Hindi pa rin sumasagot. Dito ba nakatira si Mr. Monton? Opo. Tatay ko siya. So, anak niyo si Lena Barrera? Opo, sir. Ano pong problema? May nangyari ba? Pwede po ba kaming pumasok? Sige po. Nasaan po si Lena? Si tatay. May nangyari ba? Mr. Barrera, Mrs. May aksidente po.
Isang 18-wheeler na truck ang nawala ng preno at bumangga sa kotse ng tatay mo. Ikinalulungkot namin sabihin na walang nakaligtas. Hindi! Hindi! Hindi totoo to! Paano nangyari to? Diyos na Jehovah! Bakit? Bakit? Ami, Ethan, hindi pa rin ako makapaniwala. Nakakabigla talaga ang nangyari. Hi, Aling Ella. Kumusta na kayo? Heto. Masakit pa rin. Butit inaalalayan kami ng mga kaibigan namin sa Kingdom Hall. At si Ethan, hindi niya kami pinababayaan ni Joey. Matatag siya. Pero ako, hindi ko alam. Condolence ha. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapunta. Isang linggo na. Okay lang, Aling Ella. Naiintindihan namin. Oh, heto, para sa inyo. Tahan na, Ami. Huwag kayong umiyak. Alam kong tutulungan kayo ng Diyos. Kalooban niya ang lahat ng nangyayari sa mundo. Tiyak na may maganda siyang plano. Baka kailangan niya ng mas marami pang anghel sa langit. Ay, sorry. Hindi nga pala kayo naniniwala doon. Pero tiyak na may dahilan ang lahat ng ito. Pwede naman kayong magkaroon uli ng isa pang... Kayanin mo na siya, Alina. Pagod pa talaga kami. Salamat sa bulaklak. Wala yun. Kung meron akong maitutulong, sabihin niyo lang. Diyan lang naman ako sa kabila. Kahit ano, magsabi lang kayo. Salamat po. Ethan, matagal ko na itong gustong sabihin sa'yo. Siguro po next time na. Makinig ka sa akin. Alam kong naniniwala kayo kay Lord. Nagpapakapagod kayo sa pagtuturo sa mga tao ng mga paniniwala nyo. Pero tignan nyo ang nangyari sa inyo. Kawawa naman ang asawa mo. Hindi matanggap ang nangyari. Hindi kaya may gustong sabihin sa inyo si Lord? Para sa akin kasi, yung masasamang tao nakakarma. Pero ang mga bukas palad, pinagpapala. Nasa Bible yan. Magbigay ka at bibigyan ka. Di ba yan ang sabi ni Lord? Bukas palad naman kayo, kaya bakit nagdudusa kayo ngayon? Hindi ka ba nagtataka? Ethan, huwag kang maging sa ginawa sa iyo ng Diyos. Magsisi ka lang. Magsisi ka dahil inakala mo maibiligtas mo ang sarili mo. Magsisi ka na umalig ka sa sektang yan at ipakita mong handa kang tanggapin ang parusa niya. Salamat, Alina. Pero walang basihan ang sinasabi mo. Basihan? Magsisi ka na, Ethan. At magkakaroon kayo ng kapayapaan. Ikaw, si Ami, at si Joey. Sige po, update ko na lang kayo. Hindi ko pa rin po tapos yun. Ewan ko, nagkakul siguro ako sa oras. Pasensya na po. Try ko tapusin bago mag-Wednesday. Pasensya na talaga. Oho, gagawin ko po ang magagawa ko. Ethan, nakausap ka na ba ni Justin?
Oo, katatawag lang niya. Pare, advice ko lang sa'yo, huwag mong painitin ang ulo ni Justin. Pero, sa lagay mo ngayon, pinapainit mo ang ulo niya. Kung ako sa'yo, gagawin ko ang lahat para makabawi ako. Gusto niya akong magpasa ng 3 report sa Wednesday. Pero hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo yan. Mag-overtime ka mamaya, pati bukas. Kita mo, makakatapos ka rin. Puno namin sa Kingdom Hall mamaya. Di na nga ako nakadalo last week. Ethan, ano ka ba? Mag-usap nga tayo. Kalimutan mo muna ang boss mo ko. Magkaibigan tayo, pare. Nalulungkot ako sa nangyari sa pamilya mo. Hindi madali ang pinagdadaanan nyo. Alam ko yun. Sa totoo lang, marami na akong nakitang mabubuting tao na dumaan sa ganyang trahedya. Kaya nga, ayoko nang maniwala sa Diyos. Pero hindi Diyos ang may gawa nito. O sige, nirespeto ko ang paniniwala mo. Ang alam ko lang, palagi kang nagsisimba at palagi kang nagtuturo ng Bible sa mga tao. Kung ako sa'yo, tatanungin ko ang Diyos kung bakit hindi niya pinotektahan ang pamilya ko. Hindi ganun yun, Frank. Bahala ka, pare. Paniniwala mo yan. Pero tingin ko, hindi ka tinutulungan ng Diyos mo. Hindi mo naiintindihan. Okay. Hindi nga siguro. Buhay mo yan. Pero tingnan mo si Alex. Nang magka-problema siya, anong nakatulong sa kanya? Trabaho. Nag-focus siya. Napaka-busy. Mabuting tao si Alex. Pare, sorry kung nanghihimasok na ako. Concerned lang ako sa'yo. Mahusay ka sa mga tao at ang dami mong nakukuhang kliyente. Pero kung lagi kang walang sigla, nalalambot sa trabaho, hindi ko alam kung matutulungan pa kitang magtagal dito. Naiintindihan mo ba ako? Naiintindihan ko. Pare, kung kailangan mo ng kausap, huwag kang nang tumawag. Salamat. Din, buti nalaman natin nandito sa ospital sina Ami at Ethan. Ami, nabalitaan namin nandito kayo. Baka may kailangan ka. Nagugutom ka ba? Gusto mo ba ng maiinom? Hindi na. Salamat. Wala akong gana. Siguro, malapit na matapos si Ethan. Ang galing magdala ni Ethan ng problema, no? Balita nga namin, nabigyan pa niya ng drugs yung isang nurse. Ganun talaga si Ethan. Pero nakakalungkot naman. Di ba sabi mo okay naman ang check-up niya? Parehong masama ang pakiramdam namin itong nagdaang mga linggo. Akala namin, stress lang kami dahil sa mga nangyari. Pero sabi ng doktor, may nakita siya sa mga test kay Ethan. Kaya gusto niyang ipaulit para ma-confirm. Ibig sabihin, Buti na lang, nakita agad. Pero sabi ng doktor, siguradong babagsak pa ang katawan ni Ethan. Iniisip nga namin kung anong pinakamagandang gawin. tanda ko pa nung muntik nang maging CEO si Ethan. Ang saklap talaga. Nangyayari lang ang ganito sa mga taong, alam mo na, yung mga taong nilulustay ang pera nila sa sugal, alak at sigarilyo. Tapos, hindi magtatagal, palaboy-laboy na lang at wala na sa sarili. Pero kayo, hindi ko iisipin magkakaganito. Pwera na lang kung may itinatago kayo. Ang buhay talaga, walang kasiguruhan. Buhay ka ngayon, bukas, di mo na alam. Baliwala ang mga pagsisikap natin. Tulad ng insektong to.
lilipad-lipad. Ngayon, patay na. Minsan, mapapaisip na rin kung ano talaga ang tingin ni Jehovah sa mga ginagawa natin. Ganun ba? Salamat na lang sa pagpunta niyo, Gil. Kaya nga kami nandito. Para matibayin kayo. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan nyo. Pero malalampasan nyo rin yan. Oh, talaga? Alam mo? Alam mo ba kung gaano mahirap pumasok sa morgue at makita doon ang anak mo? Kung gaano mahirap umasang sana marinig ko pang muli ang boses ng tatay mo? Sorry, Ami. Wala kaming intensyon. Abi, please naman. Huminahon ka. Huminahon. Ang galing mo magsalita, Bill. Sige. Ano ang payo mo sa amin ngayon? Paano natin malalampasan ang sitwasyon to ngayon? Mahal, paano na tayo? Alam kong hindi galing kay Jehovah ang mga nangyari. Pero di ba, sinisikap naman natin gawin ang tama. Anong say-say nun kung parang walang maglalaho ang mga pangarap natin? Di mag-focus tayo dun sa meron tayo. Una sa lahat, nandyan si Jehovah para sa atin. At yun ang pinakamahalaga. Sana nga, Ethan. Pero guilty ako. Hindi ko dapat pinabili si Dena sa tindahan kasama ni tatay. 12 anyos lang siya. Masayahan siyang bata. Pakiramdam ko, lahat, ako ang sinisisi sa nangyari. Sino namang mag-iisip na kasalanan mo ang nangyari? Si Aling Ella. Oo, alam ko. Hindi na nakapagtatang isipin ngayon. Pero ba't pa ni si Bill? Nade-depress ako sa mga sinasabi niya. Hindi na nga ako nakapag-figure kahapon. Si Frank na, pinapalabas na kasalanan ko kung bakit niya ako sinisante. Pero may mali sa pangangatwiran nila. Anong ibig niyo sabihin? Naalala mo ba yung sinabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 13? Basahin mo yung talata 4. O yung 18 na nabagsakan ng tore sa Siloam na siyang ikinamatay nila, inaakala ba ninyo na naging mas malaki ang kanilang utang kaysa sa lahat ng iba pang mga tao na nananahana sa Jerusalem? Sinasabi ko sa inyo, hindi nga ang sagot ni Jesus sa talata 5. Namatay ang mga taong yun, hindi dahil pinarusahan sila sa mga kasalanan nila. Aksidente ang nangyari. Di ba napag-usapan na natin to? Napakabuti mong nanay, Ami. Nanalangin tayo kay Jehovah na protektahan sila ni Tan. Bakit hindi tayo dinilig ni Jehovah? Siguro, tama nga si Bill. Walang kasiguruhan ng buhay. Gumagawa ba ng masama si Jehovah, Daddy? Hindi, Bunso. Hindi gagawa si Jehovah ng ganon. Meron lang kami gustong maintindihan ni Mami. Minsan, may mga nangyayari kasi yung mahirap intindihin. Opo, pero pag hindi ipinapaliwanag ni Jehovah sa atin ang lahat, masama po ba yun? Hindi, anak. Hindi kailangan ipaliwanag ni Jehovah ang lahat ng nangyayari sa buhay. Kung tutusin, may mga bagay na mahirap talagang intindihin. Baka nga abutin pa tayo ng magpakailanman. Pero may mga bagay na maiintindihan natin. Ngayon pa lang, binabasa ko uli ang aklat ni Job at natutuhan ko sa kwento niya na bagaman hindi tayo ligtas sa mga trahedya, kung mananatiling tayong tapat gaya ni Job,
hindi tayo kalilimutan ni Jehova. Opo, hindi makakalimot si Jehova. Mahal, sinabi sa iyo ni Bill na walang kasiguruhan ang buhay. Pero ang totoo, may mga bagay na sigurado. Nangako si Jehova na poprotektahan niya tayo sa espiritual. Sabi sa awit 91, sapagkat sinabi mo, si Jehova ang aking kanlungan. Walang kapahamakang mangyayari sa iyo. Pero ibig bang sabihin nun, ligtas ang mga lingkod ng Diyos sa anumang panganin? Hindi. Maraming tapat ang nagdusa. Tama, pero mapaghahawakan pa rin natin ang pangako ni Jehova. Totoo ang proteksyon niya. Pinotektahan ni Jehova si Lena at si Tatay sa espiritual. Pinotektahan niya ang kaugnayan nila sa Kanya. Nanatili silang tapat hanggang kamatayan. Kaya tiyak na hindi sila malilimutan ng Diyos. Hindi ko malilimutan si Lena at si Tatay. Ako din, pero lalo na si Jehova. At may magagawa siya. Sigurado yun. Nasasabik siyang gawin yun. Ang gawa ng kanyang mga kamay ay ninitiin niya. Siya ay tatawag at sila ay sasagot. Tama. Napakaraming aral sa aklat ni Job. Pero ang pinakagusto ko, yung mga tanong ni Jehova sa bandang huli. Makakatulong sa ating pag-aralan mabuti ang mga kabanatang yun sa mga susunod na linggo. Joey, pwede ka bang mag-drawing bukas ng zebra at ostrich? May matututuhan tayo kay Jehova sa mga nilalang na yun. Sige po, Dad. Kaya hindi man sa isang buhawi nakapag-usap sa amin si Jehova, kinausap niya kami sa pamamagitan ng Biblia. Ang laki talaga ng utang na loob namin sa iyo, Job. At sa halimbawa mo ng pagbabata. Patuloy na huwag pagpalain ang pangalan ni Jehova. Siya ang nagbigay sa ating lahat ng lakas para makapagbata. Damang-dama talaga namin ang lakas na ibinigay ni Jehova, pati na ang tulong ng kanyang organisasyon. Sinagot ni Jehova ang mga espesipiko naming panalangin. Yung karanasang yun ang naghanda sa amin, kaya nakapagbata kami sa malaking kapighatian. At patuloy tayong pinagpapala ni Jehova. Walang-wala ang lahat ng hirap na tiniis natin kumpara sa gantimpala ni Jehova ngayon. Oh, heto na pala ang mga bata. Laging ikinikwento ni Mami sa amin kung gaano kakaganda, Karen Hapo. Naku, hindi, Lena. May hamak na mas maganda yung 5 kong kapatid na babae. Oh, kaya na sila. Galing sa kagubatan ni Uwe. Kasama pala nila si Joey, ang lolo mong si Bob, pati ang 14 na kapatid kong lalaki. Hindi naman lahat ng kapatid ng mga huling araw ay nakaranas ng gaya ng pinagdaanan namin. Pero alam namin kailangan kami magbata para mapatibay sila. Kung paano napatibay kami ng halimbawa mo ko. Para sa amin, pagkakataon yun para ipakita kung gaano namin kamahal si Jehova at kung gaano kahalaga sa amin ang pamamahala niya. Bagaman marami pa kaming dapat matutuhan sa pagbibigay pansin ng kamanghamanghang gawa ng Diyos, kung binsido kami na kayang gawin ni Jehova ang lahat ng bagay.